Well, unang-una, please expect na talagang mabilis ang pulis. Darating sa inyong mga community, darating sa inyo personally, pag kayo ay tumawag sa ating 911. Especially dito sa Metro Manila, uunahin ko talagang tututukan at ang mga city centers natin. Including naman, of course, hindi natin kakalimutan yung countrysides. Pero makikita nyo, dahil visible na visible itong Metro Manila, makikita nyo, gusto ko dito talaga na ang pulis pag tinawagan sa 911 ay darating talaga sa loob ng 5 minuto muna. 5 minuto. Saka natin ilagay sa 3 minutes. Sir, before kasi mga puna, medyo matagal yung response time pag tumatawag sa 911. Ngayon, sir, kumusta ba yung status ng 911? 911 is very operational. Talagang sa ngayon I can be very, very confident to say na pag tumawag ka sa 911, may sasagot talaga sa iyo dyan na police. Ang 911 pala, multi-agency yan. May menu, may sub-menu yan na dial 1 for police assistance, dial 2 for fire, and dial 3 for ambulance. So, tawag lang kayo sa 911, then press 1 para makausap nyo ang ating command center sa Sampuran. Sir, nakilala kayo sa 3-minute response time. Ipatutupad po ito. Yes. Sa ngayon, ang benchmark na sineset natin simula sa buong Metro Manila ay 5 minutes. And then gradually, we'll be doing it faster and faster hanggang sa maabot natin ng 3 minutes or better. Chief, banggit niyo po kanina na i-enhance pa natin yung 5-minute respond na to. Ano po ba yung mga i-enhance pa natin? Well, yung siguraduhin muna natin yung assurance na ang 5 minutes ay mamimit sa ating police response. Kabilang na po dun yung pagdadagdag ng menu dun sa 911 natin? Yeah, ang pagdagdag sa menu sa 911 is yung mga special concerns, yung mga police na halimbawa hindi sila makarating ng 5 minutes, pwede rin lang ireklamo sa 911 natin. Chief, nabanggit niyo din po na meron tayong instruction kahapon na magdagdag ng isang facility kung saan makakatulong sa kaalaman ng ating kapulisan. Ano po ba tawag natin din sa facility na yun? Well, sa ngayon, training service actually ang gumagawa niyan. Ginagawa naman, it's already functioning. Nagpapagawa lang ako ng special program na may mga subject matter experts na pag ang pulis natin ay magsabi na inamin nila na medyo hindi ko kabisado yan or itong baril ko mukhang hindi ko na naipuputok to gusto ko magpaturo dahil bago ito hindi ko pa naipapractice talaga at hindi ko pa ako nahasa ng todo sa bagong issue na to pupunta ka sa training service at matuturoan ka ng tama. Meron kami mga simulators doon, meron kaming firing range para sa live firing. Sir, kailan po ipapatupad yung 8 hours duty sa PNP personnel? Yes, priority ko yan. I asked the RDNCRPO to already implement that as soon as possible. Today dapat na-implement na yan. Na 8 hours ang duty ng ating mga polis. Totoo yun na ang mga polis natin ay magiging mas konti in terms of numbers, physical numbers. Pero ang assurance ko naman is that pag duty ang mga yan, 100% yan ay gising, yan ay buhay, yan ay nagtatrabaho talaga. So you mentioned na paramihan ng huli. Yeah. Pero baka may mga umabuse or maging iba yung interpretation ng ilan sa ating hanay. Ano response dito? Yan. Actually, may mga agencies na nag-call out sa akin dyan na paramihan ng huli, baka naman magiging abusado ang pulis. Ito huli. Hindi patay. Okay? Pag huli at illegal, ang feeling nila na hinuli sila ng illegal, admin case yan. Pwede silang pumunta sa ating IAS, sa PLEB, sa NAPOLCOM, sa DILG, sa mga mayor nila. Pwede silang pumunta sa media, sa radyo, at ireklamo ang pulis natin. Dala-dala ang kanilang abogado para depensahan ang kanilang karapatan. At ma-fight ang kanilang posisyon na hindi tama ang pagkahuli sa kanila ng mga pulis. So, pag yan ay nangyayari, ma-prove nila, we can penalize the police, we can compensate them based on the law and existing regulations. Sir, ano gagawin ninyo sa mga ilang na pulis na nasasangkot sa katiwalian? Well, ang ating internal cleansing ay hindi nagbabago. Ang trust natin is talagang lilinisin ang ating hanay. Kaya kahapon, ang Internal Affairs Service, si Attorney Gudulay, ay binigyan mo talaga ng request na, Sir, tulungan mo ako rito. Kailangan siguraduhin natin na ang mga pulis natin are working within regulations and most especially within the bounds and ambit of human rights. Sir, maraming institusyon na gumagamit ng AI. Ang PNP po ba ay gagamit, makikisabay na rin sa paggamit ng AI? Baka hindi lang masyadong na-broadcast or nabigyan ng mileage. Pero ang PNP is really deep into AI now. Kaya kung napansin nyo, marami kami mga huli sa mga sensational cases. Yung last na kidnapping natin, yung